Welcome to my channel, Glecious TV. Hello guys, nandito na po ulit tayo sa Glecious Garden sa backyard. So, eto po yung mga ampalayang ligaw na hindi pa natin naka-harvest. Napakarami po nila. So, pinalagko ko na lang at para pag gagamitin na po is sapat po. Kasi yan, kapag po naluoy dun sa pagluluto ay kahit gaano karami ay napakaunti pag nilagay sa pagluluto. So, yung daming yan, mga isang bowl lang ang kalalabasan po niyan. So, ang gagawin po natin is i-harvest na natin. So, ang harvesting po niyan is hinahaklit lang kasi tutubo naman po ulit yung mga yan dahil ng maraming nalaglag na mga buto na hinog. Pero baka hindi na ako magpadami dito sa area to kasi i-clearing ko na rin po ito pagkatapos. Kasi lalagyan ko ng ibang tanim at lalagyan ng bao mulching para makalas po ng time at saka ng effort sa paggagamas. So, ito po kasi is puno ng lagundi na gamot sa ubo at kinayapan po nitong mga ampalayang ligaw. So, ayan, i-harvest na po natin, napakarami, and para maklearing ko na to. So, sa isang araw abangan nyo po yung video ko kasi ang ating pong Glecious Garden is nagkakaroon ng development. So, abangan nyo po lagi ang video ko at siguradong at the end of the journey, makikita nyo po napakaganda na po ng development niya. From the raw mats na galing lang po sa mga paligid, hindi masyadong malaki ang expenses. And padami po siya ng padami yung ating mga klase ng halaman na edible. Magiging sustainable yung food from the garden and yung dagdag na ganda ng ambience from the ornaments. So eto guys, sasabak na po tayo sa himayan at ito yung matagal-tagal na paghihimay kasi marami, pero ang kukuhanin lang po natin na dahon is yung fresh at saka no damage and malinis. So yung mga matured leaves hindi na po, so tatapon na lang natin. So ito po siya, marami-rami rin ito, pero ito pag niluto ay kakaunti lang. So aagad din po natin to lahat para siguradong kahit isang bowl ay makabuo tayo pag naluto. So guys, ang isang kumpol po nito kung pagbebenta po dun sa market ay 10 piso. So nakalibre tayo ng 10 piso, pero hindi lang ito 10 piso sa dami, baka ito ay abutin ng 30 kasi mga 3 tali ang mabubuo nito. Anyway, hindi lang po itong ampalayang ligaw ang ginagamit ng mga diabetic, kasi meron rin pong ampalaya na talbos na tinatali rin sa palengke. Yun po is yung mga kapag po ang ampalaya ay last harvest na tapos wala nang ma-harvest, tas ang nalalabasan na is mga talbos ng ampalaya. So yun naman po ang kinakat at pinibenta sa palengke na napapagkamala yung ampalayang ligaw, pero ang totoo ay galing siya sa ampalayang regular na nagkataon lang na yung leaves ay pinakinabangan din para magamit din ng consumer na diabetic. Yung po kasing ampalayang regular, kapag bumubunga po siya, sobrang lalapad ng dahon. Pero pag yung pong plantation ay lapse na, as in talagang wala na masyadong ma-harvest, ang lalabas na po yung mga dahon ay malilinggit na parang ganito na po ang hitsura, parang ampalayang ligaw na. So yun naman po yung ay tinatali-tali na dinadala sa palengke at mas mabilis po yung ma-harvest kaysa dito sa ampalayang ligaw kasi siya po is cut lang ng cut, kita yung pinakadulo na talbo, samantalang ito ay gapang ng gapang, hindi maintindihan ko pa paano ang harvest dito. So haklit ang pinakamabilis. Dahil ito yung pinakapuno nito, yung napakagulo ang pagkakasalansan.
So, ganito po ang hitsura ng bunga ng ampalayan ligaw. Malilinggit na ganyan ang hitsura. Unlike sa regular na mahaba at malalaki. So, ito po, yung mga malilinggit pong yan na mura is pwede pong isama natin sa pagigisa. Kasi nakakain naman siya. So, yun nga lang pong medyo may dilaw na, hindi na po pwede kasi yun ay malalaki ng buto. Ang hinirap na po nung kainin. At saka po yun naman pong pula, halos orange na, tapos pula na po yung buto. Ibig sabihin po ay ready na po siya for planting. Kung gusto mo ninyo na mag direct planting, ay pwede naman. So, ilagay nyo lang siya sa lupa, tutubo siya ng kusa kasi siya nga iligaw. So, kahit naman po siya ay hindi nyo itanim, basta't nasa lupa na hulog galing sa halaman, so, diretso pa rin naman po ang kanyang paglago. At dahil po siya ay ligaw nga, as in parang siyang damo. So, kahit hindi alagaan, ay diretso ang dami, diretso ang lago. So, magluluto na po tayo kasi ready naman lahat po ng gagamitin natin. Itong kamatis. So, ito pong kamatis, after po nitong magamit sa pagluluto, kukuhanin naman natin yung pinakabuto niya para itanim ulit. Para, kumbaga, ay cycle lang tayo sa garden. Yung gagamitin, ipupunla ulit. So, ito, para dire-diretso po yung supply. So, ito na yung buto natin. So, okay na po ang ating kamatis, sibuyas, bawang. So, i-prepare na rin natin ang ating mga seasonings. So, konting vetchin. Konting magic. Konting paminta. And kaunting asin. So, eto na. Ready na siya. Okay. Dagdagan natin ng mantika para sa frying.
And then, i-prepare na rin natin ang ating mga ampalaya leaves. So, ito na. Nahugasan na natin siya. So, okay na ang ating mga ingredients. Guys, huwag nyo pong kalimutan mag-click ng subscribe button at saka po like, please. Thank you po. O diba, busog na naman tayo. Isang magandang video para sa inyo po. Sana ay panoorin nyo. Maraming salamat po. At sana po ay abangan nyo pa po ang marami ko pang video na isi-share sa inyong lahat.